yung Kabataan Party List, makinig kayo. Yung mga miyembro ninyo, makinig kayo. Na may matutunan naman kayo at magkaroon kayo ng laman ng mga kokote ninyo at hindi na lang puro pagsasayaw sa TikTok ang inaatupang ninyong Kabataan Party List kayo. Kaya yung mga gustong bigyan ng warning ang kanilang mga anak tungkol sa Kabataan Party List na ating huhubaran ngayong tanghaling ito, hello everyone! Ito na naman po ang inyong favorite tagalista ng Noisy, si Sas Rogando Saso. At bago tayong patuloy, i-share nyo muna ito dahil matindi ang bakbakan ngayon, hindi ba? Alam nyo naman, yung iba sa inyo, bakit ang kalma ni Sas? That is what you call the calm before the storm. Saka never interrupt your enemy when they're committing a mistake. Pwede kayong magalit, pwede kayong sumugod kagad, pero ako po ay iba ang aking takbo. Meron pong calm before the storm. Ngayon ito na ang storm, so sunod-sunod nating babakbakin ang mga kailangang bakbakin sa lipunan. Paki-share na po muna ang video na ito. I-share nyo kung kayo ay merong may pagmamahal at kung ayaw nyong ginagawang Vovo ang kabataan ng Kabataan Party List. I-share nyo ito para makita ito ng mga, lalo na yung may mga bata pang mga anak, no, yung mga high school, college, na yan yung mga number 1 nire-recruit ng Kabataan Party List para sa kanilang pansariling interest. Hindi ba? I-share nyo ito now na mga friendship. Okay, i-discuss natin ang pahayag ng Kabataan Party List laban sa akin. Yung Kabataan Party List, makinig kayo. Yung mga miyembro ninyo, makinig kayo. Na may matutunan naman kayo at magkaroon kayo ng laman ng mga kokote ninyo at hindi na lang puro pagsasayaw sa TikTok ang inaatupang ninyong Kabataan Party List kayo. Kaya yung mga gustong bigyan ng warning ang kanilang mga anak tungkol sa Kabataan Party List na ating huhubaran ngayong tanghaling ito, ipaki-share na lang po ang video na ito. Now na, click share. Ayan. Okay. Tuloy na tayo. Ano bang sinabi ng Kabataan Party List? May nagpadala sa akin dito. Sabi ni Kabataan Party List National Spokesperson and First Nominee Attorney Rene Co on the alleged violation of Article 59.3 of ICC Rome Statute. Sabi niya, Sasot is grasping at straws. Her interpretation that Article 59.3 of the Rome Statute was not complied with is erroneous and inapplicable. Sabi niya, Duterte may exercise said right to the competent authority of the custodial state. For this provision to even apply, he has to fly, since it was his regime's decision for the Philippines to exit the ICC to begin with. Thus, the execution of the arrest warrant from the ICC required the taking of Duterte to a custodial state. Ang VO mo, Atty. Rene Co, paano ka naging abogado? Paano ka naging abogado, Rene Co, ng Kabataan Party List? Ang Vovo mo. VO, Vovo. Ha? Ano sabi mo? Kailangan niyang lumabas kasi, kailangan niyang, ICC required the taking Duterte to a custodial state. Are you stupid? Do you know what actually custodial state mean in the ICC Rome Statute? Uulitin natin, okay? I'm not grasping at straws. Bobo kayo, Kabataan Party List. Kaya wag nyo iboto yan. Ginagawa kayong bobo. Yung mga kabataan, ginagawa kayong bobo. Ito ang batas, ICC. Article 59 ng Rome Statute. Hindi mo naintindihan na aking sinasabi dahil wala kayong alam sa international law. Mga Bex, magna cum laude ako sa Leiden University. Ulitin natin ang Article 59. Tatagalugin ko para maintindihan ni Atty. Rene Co ng Kabataan Party List. Yung mga sundalo, kanino kayo makikinig? Kabataan Party List o sa akin? Article 59, arrest proceedings in the custodial state. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provision. Ibig sabihin, yung state party na nakatanggap ng warrant of arrest, siya yung aaresto, siya yung custodial state, Atty. Rene Co. Ang bobo mo. Ano yung sinabi mo? Dahil umalis na ang Duterte administration, kailangan dalhin si Duterte sa isang custodial state? Does it make any sense to you, Atty. Rene Co? By what authority you will bring someone to another state? You are the custodial state. You implemented the arrest. Napakaliwan. Ng mga tao, bulag, bingi, hindi nila nakita yung nangyari. Ano sabi anong sabi ni Torre? Hindi ba siya ang they are complying with the warrant of arrest ng ICC. That is the basis of the warrant of arrest. Ano sinasabi mo, kailangan i-fly muna si Duterte sa custodial state para mag-apply to. The custodial state is the one who arrested. Stupid! Napakalaki mong bobo. Diyos mio.
Grasping at straws, ikaw ang grasping at straws, hindi mo naintindihan batas. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Who made the arrest? It is the Philippines. The Philippines is the custodial state. Stupid! Sino custodial state? Ano yun? You are... So what is the basis of your arrest? So mali na kagad. Kung sasabihin mo na kailangan mo nang dalhin si Duterte sa isang custodial state, what is then your basis for removing Duterte from the Philippines to another state? Patong-patong na lang yung katarantaduhan mo kasi even if I do agree with you, what is then your basis for removing Duterte from the Philippines and ano ba to? Flying him to another state? And then you violated the person's what? Right of liberty. What is the bakit mo siya tatanggalin sa Pilipinas at itatapon-tapon sa ibang bansa? What is your basis? Ang basis is yung ICC arrest warrant, Attorney Reneco ng Kabataan Party List. Therefore, yung theory mo, ulitin natin yung theory mo, Attorney Reneco, yung theory mo na kailangan mo nang dalhin si Duterte sa custodial state bago mag-affect ang kanyang rights ay isang malaking calisthenics, legal calisthenics. The custodial state is the one who made the arrest. It is the custodial state is where the person was arrested. Saan inaresto si Duterte? Sa Pilipinas. So, ang custodial state, Pilipinas. Yung sinasabi mong, umalis na kasi ang Pilipinas sa ICC, kaya kailangan paliparin muna si Duterte sa ibang bansa. You are just making yourself more stupid. Your argument is this, dahil umalis na ang Pilipinas sa ICC, wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, kaya si Duterte kailangan ilipad sa isang bansang may jurisdiction ng ICC. Are you this stupid? So what is then your basis for removing Duterte from the Philippines if the warrant of arrest has no longer a jurisdiction in the Philippines? Ano bang legal calisthenics ito, Kabataan Party List, Attorney Reneco? Nagtapos ka ba talaga ng abogasya? Well, nagtapos ka naman, kaya ka nga attorney. Pero kasi sa Pilipinas kasi, 5 units lang ang international law. Ulitin ko lang, magna cum laude po ako sa Leiden University. Kung may alam ka sa international law, you know Leiden University. At ako po ay natanggap na mag-masters ng international law sa Geneva Graduate Institute at tanungin nyo kahit sinong international, may alam sa international law, kung gaano kahirap makapasok ng Geneva Graduate Institute. Kaso meron ako isang offer, mag-PhD na international relations, nag-PhD na lang ako. Ikaw, 5 units ka lang na international law, be. Magna cum laude, Leiden University, natanggap sa Geneva Graduate Institute for Masters in International Law. Do you really think matatanggap ako sa Geneva Graduate Institute ng Masters in International Law nang wala akong alam sa na hindi solid ang background ko sa international law? That's stupid. Sabi niya, yung execution of the arrest warrant from the ICC required the taking of Duterte to a custodial state. Ginago mo na yung sarili mo. So ano yung warrant of arrest ni Duterte sa Pilipinas? Bakit siya hineld? What is the basis of the warrant? Kasi make any sense. Kahit grade 5, Attorney Reneco, alam ito. Uulitin natin ang procedure, Attorney Reneco, tatagalogin ko para maintindihan mo kasi baka hindi mo maintindihan kasi English yung Article 59. Ito yung arrest proceedings. Okay? Englishin ko muna kasi baka naintindihan mo. Step 1, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take step to arrest the person in question. So, sino naka-receive ng request ng arrest? Pilipinas, di ba? Sino ba? Meron pa bang iba? Meron pa ba ibang bansa, Attorney Reneco? Wala naman, di ba? Malinaw naman sa amin na Pilipinas, sinakatanggap. Kaya nga sila nag-implement ng warrant of arrest para arrestin si Duterte. Ano yung step 2? Reneco, Attorney Reneco. Ang step 2, pagka-aresto, ihaharap mo sa competent judicial authority ng custodial state. Sino yung custodial state? Siya yung umaresto. Sino yung umaresto? Pilipinas. Anong ginawa ni Torre? Hindi ba niya inaresto? Ano yun? Rendezvous? Te-ate? Ano yun? Ano ba to? Gathering? Ano yung ginawa ni Torre? Hindi ba arrest yun? Ano yung basis ng arrest niya? ICC warrant. So wag mo akong paikot-ikutin, Attorney Reneco, dahil kayong Kabataan Party List, mahilig kayo magpaikot. Kaya marami kayong nare-recruit na Kabataan Party List na sumasapi ng NPA. Huwag niyo ako sabihin red tagging ako dahil tumira ako ng Netherlands. Alam ko ang headquarters ng CPP-NPF sa Utrecht. Kilala ko kayong lahat. Alam ko lahat sino-sino kayo. Hindi ko lang red tagging, be. Red tagging mo ako, papatawag natin yung mga nasa Utrecht. Saka magre-release ako ng
CIA report, nakasapi kayo. No? Di ba, mga sundalo? Kanino kayo makikinig? Kabataan Party List sa akin. Ang linaw ng batas, inaresto si Digong. So, inaresto si Digong sa bisa ng ICC warrant. So, ang Pilipinas, ang custodial state, kasi siya yung nag-implement Siya yung umaresto. Ngayon, ang step 2, pagka-aresto mo, iharap mo sa competent judicial authority ng custodial state. Huwag ka na magpabale-balentong. Attorney Rene ko ng Kabataan Party List. Wala kang alam sa international law, be. Hindi ka mananalo sa akin dito. Ngayon, ginawa ba? Hindi, di ba? Ngayon, yung 59.3 ko, step 4 na yun. Hindi ka muna dumaan sa step 1, 2, 3, 4. Nag-jump ka sa 59.3, nahulog ka sa bitag, napaghahalataan wala kang alam. Ngayon, pupunta ngayon tayo sa IRAC. Alam ko ng mga law student, di ba? Issue, rule, application. Hindi ba? Conclusion. IRAC. Di ba? Alam niya, mga law student. Okay. Issue. Tama ba ang pagkaka-aresto kay Digong? Is the procedural justice complied with? Yan ang tawag, procedural justice. Okay, ito, facts muna tayo, Attorney Rene ko Facts muna tayo para malinaw naman sa'yo, kasi malinaw sa mga Pilipino Baka sa'yo hindi malinaw. Di ba? Wag kasi yung wag kasi puro emosyon. Naintindihan namin kayo, Kabataan Party List, kasi inubos ni Digong ang CPP-NPA nung panahon niya. Aminin nyo na. Di ba? Huwag na tayo magbulahan. Member kayo ng CPP-NPA-NDF. Alam ko yan dahil ako'y tumira ng Netherlands at alam kong headquarters ng CPP-NDF sa Utrecht at kilala ko kayong lahat kung sino mga members. Okay. Mga member organization. Dahil malayo nag-uusapan doon kung sino-sino kayo member ng CPP-NPA-NDF sa Netherlands. Yes. Ganun kalaya. Tanungin niyo yung mga sosyalera sa Amsterdam. Yung asawa ni Halandoni, yung batang Halandoni, ay sosyalera sa Amsterdam yan. Ngayon, ito ang facts. Inaresto si Digong. Attorney Rene ko, bakit siya inaresto? Kasi merong ICC warrant, di ba? So, sinong custodial state? Pilipinas. Kasi siya yung umaresto Hindi mo na kailangan siya ilipad. Kasi kung kukunin mo si Duterte sa Pilipinas, tapos ililipad mo siya sa kung saan, ba't mo siya ililipad? Anong basis mo siya papaalisin ng Pilipinas? Di ba? Alam mo, huwag kang magtanga-tangahan, pero kung tanga ka, go lang. Ito ang facts, inaresto si Digong, dinala sa Villamor Air Base, isinakay ng eroplano, umalis ang eroplano ng Pilipinas. Anong batas ng ICC? ICC. Sabi mo, may alam kayo, wala kang alam. Ito ang Article 59 ng Rome Statute ng Arrest Proceedings. Article 59.1, arrest the accused. Check. Diba? Inaresto ni Torre. Check. Anong step 2? Step 2, iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state. Sino yung custodial state? Bakla ka ng taon. Alam mo naman yung custodial state, nandun pa sa labas ng Pilipinas. Bex, alam mo di ba magbasa ng batas? You read the law together. Saan yung custodial state? Kung saan mo inaresto. Bakla ka ng taon. Saan inaresto? Pilipinas. Sino yung custodial state? Pilipinas. Sino yung competent judicial authority ng Pilipinas? Mamili ka na lang, RTC, MTC, Supreme Court. Di ba? Bakit sa judiciary? Ginawa ba yung step 2? Hinarap ba ang akusado sa harapan ng judicial authority ng custodial state? Ang custodial state is the arresting state. Article 59.2 yan ng Rome Statute, Reneco. Sinunod ba? X, hindi sinunod. Anong step 3? Step 3, ang competent judicial authority susuriin ang warrant, process at kung nirespeto ang karapatan ng accused. Hindi na nga dumaan ng step 2. Hindi na nga hinarap ang accused sa competent judicial authority ng custodial state. Ngayon, ang custodial state ay nakalink kung saan inaresto ang accused. So, saan siya inaresto? Sa Pilipinas. Dahil kung hindi inaresto si Duterte sa Pilipinas, so what is your legal basis of removing him from the Philippines? None. Ano ba? Kayo gumawa ng mistake na to. Tapos yung paliwanag yung palaban sa akin, legal calisthenics. Ordinary meaning of the language. Ano to? Plain language meaning, di ba? Malinaw naman yung bakas Bakit may calisthenic na? Since umalis na, iba na ang custodial state. Are you stupid? The custodial state is where the person was arrested. Custodial nga. Ibig sabihin ng custodial state? Custodial state, kung sino yung umaresto. That is the meaning of custodial state in the ICC statute. Hindi ako ano nung pinagsasabi-sabi mo. Becky, ano ba to? Yan ang nagagawa ng 5 units lang sa international law. Okay. So, step 1 lang yung nagawa nila. Ang nagawa nila arrest. Pero yung step 3, 4, 5, hindi nila nagawa. Hindi nila hinarap si Digong sa competent judicial authority ng custodial state ang Pilipinas. That's Article 59.2 of the ICC statute.
Hindi ginawa, di ba? Anong ginawa nila? Dinala sa Villamor Air Base. Attorney Reneco, kahit grade 5, malalaman ang pinagkaiba ng dinala sa Villamor Air Base at iharap ang akusado sa competent judicial authority. Grade 5. Ito mga grade 5. Kahit mga grade 5 natapos. May pagkakaiba ba ang dinala sa Villamor Air Base at iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state? Meron? Wala. Siguro naman, di ba? Dinala sa Villamor Air Base, iharap sa akusado ng competent judicial authority ng custodial state. Sino custodial state? Pilipinas. So, saan custodial state mo dadalhin? Attorney Reneco, Netherlands. Paano magiging custodial state ang Netherlands? So, ano ngayon yung arrangement ng Pilipinas at Netherlands? If I will go according to your theory, Reneco, ICC is not a state. The state is the Netherlands. So kung sinasabi mo na kailangan si Digong ay dalhin muna sa custodial state para ma-effect ang warrant, so dinala siya sa Netherlands. So anong agreement ng Pilipinas at Netherlands? Wala. Dahil si Digong nasa Pilipinas. So you have no basis of actually taking out Digong. Kung tama yung theory mo. Yung theory mo ba, theory? So wala na step 3. Ngayon, yung sinasabi kong Article 59.3, ang akusado ay pwedeng humiling na interim release sa competent judicial authority. Ito yung competent judicial authority ng custodial state. Ang custodial state ay kung saan inaresto. Hindi yung, ay kailangan ang custodial state ay yung kailangan pagpaliparan. Bakit mo nilipad? Ano yung basis mo para sa pilitan mong paliparin? Attorney Reneco, legal calisthenics. Attorney Reneco, wala na po tayo sa Quadcom. Wala na po tayo sa mga committee ninyo sa Congress. Hindi ka na pwedeng mag-legal calisthenics. Ang custodial state ay yung arresting state. Ang arresting state ay yung Pilipinas. Inaresto siya eh. Ngayon, pag sinasabi mo hindi arresting state ang Pilipinas, anong ginawa nila kay Digong? Reneco, kung hindi arresting state ang Pilipinas, anong ginawa nila kay Digong? Anong ginawa ni Torres kay Digong? Inaresto, di ba? Or ano ba yan? Nagtong its ba si Torres sa si Digong? Ang bobo naman ang Kabataang Party List. Ang bobo mo. sabi ng Kabataang Party List, first nominee, sobrang bobo. Kung iboboto niya yung mga kabataan, totoo nga, ang chismis ng average IQ ng mga Pilipino ay 81. Ulitin ko, Attorney Reneco, baka naman kasi hindi mo maintindihan sa abot ng payak mong pangunawa sa international law. Ang custodial state, according to the ICC statute, is the arresting state, kung saan inaresto yung tao. That is the meaning of custodial state. Gets mo na siguro, napakasimple na yan, kahit grade 1, maintindihan. Ang sabi mo, Attorney Reneco, ng Kabataang Party List, huwag niyo iboboto dahil ginagawa kayong engot ng Kabataang Party List. Ang sinasabi mo, hindi custodial state ang Pilipinas. So, kailangan pang si Digong ilipad sa ibang bansa para yung bansa magiging custodial state. So, yung Netherlands, custodial state. So, ano yun yung basis ng Pilipinas para kunin si Digong at ilipad sa Netherlands? Anong ginawa ni Torres? Inaresto niya, di ba? Ano yung basis ng pag-arrest niya kay Digong? ICC warrant, Attorney Reneco. So, sino ngayon ang custodial state? Pilipinas. Simple logic lang ito, be. 1 + 1 = 2. Baka pag pumunta na tayo sa calculus, ba, hindi mo na maintindihan. 1 + 1 = 2 lang to. Diba? Ang bansa na umaresto, siya ang custodial state. Okay? Hindi yung tsuri mo na kailangan pang ilipad si Digong sa ibang bansa at yung bansa na yun ang magiging custodial state. Engot. Walang ganun. The legal calisthenics, this is very Quadcom legal calisthenics. Wala na tayo sa Quadcom, wala na tayo sa Kongreso. Okay? Ang custodial state ay ang Pilipinas. Okay? Okay? Ang Pilipinas ang custodial state. Ngayon, inaresto siya, di ba, ni Torres. Kita-kita yan ng mga Pilipino. Kaya wag niyong gawing engot ang mga Pilipino. Inaresto. Naka-live pa nga yung pagbabasa ng Miranda rights or whatever eh. Oh. And then after ng aresto, anong ginawa? Inasnak siya sa Villamor Air Base. Pero according sa batas ng ICC, ano ang proceedings dapat? Arrest, ihaharap mo yung akusado sa competent judicial authority ng bansa na kung saan inaresto, yung bansang umaresto ang custodial state, and then yung competent judicial authority, titingnan kung yung warrant ay tama, ay ito ay para doon sa akusado, titingnan kung yung process ay nasunod, at kung yung rights ng accused ay respected. And then, doon na tayo sa Article 59.3 mo na nag-jump ka na sa process na yun, pero hindi mo binasa yung batas, okay? Doon na hihingi si Digong ng karapatan
doon niya nai-avail yung karapatan niya ng interim release. Okay? Sa custodial state. Yung custodial state ay yung nag-arrest. Ang ginawa ng Pilipinas, yung pag-fly, that's already surrender. Pag-fly. Pero sa iyo, Attorney Renico, yung pag-fly, yung palang yung hahanap pa lang ang Pilipinas ng custodial state. Ha? Anong basis mo? Wala ka lang sa batas ang puta. Kung manalo pa yung kabataang party list, totoo ang chismis ng average IQ ng mga Pilipino ay 81. Ano? Yung Netherlands, yung custodial state, sa Netherlands ba na-arresto? Ang bobo ni. Ang bobo ng kabataang party list. Ano yung, magre-rebat ka be, hindi mo alam yung batas, nakakahiya. Sasot is grasping at straws. I'm not grasping at straws, Renico. You don't understand the law. You don't understand the wrong statute. Dahil meron kayong malalim ang sugat na iniwan sa inyo ni Digong dahil nilimas niya ang mga kuta ng CPP, NPA. Oh, huwag niyo akong lulukuhin. Huwag niyo akong tawagin red tag. Lalo na yung mga mahihilig na mga woke-woke na red tag. Yung red tag, yung beto bila ako ng Netherlands. Ang headquarters ng CPP, NPA, NTF ay sa Utrecht. Utrecht. Okay? Yung mga Pilipino, tanongin yung mga Pilipino sa Netherlands, kilala nila yung mga member ng CPP, NPA, NDF dahil nga, maliit lang ang Filipino community sa Netherlands eh. Okay. So, ulitin natin ang facts. Inaresto si Digong, dinala sa Villamor Air Base, isinakay sa eroplano, umalis sa eroplano ng Pilipinas. Ano ang tamang arrest proceeding? Sa custodial state. Ang custodial state ay kung saan inaresto yung tao. Arrest the accused. Check. Tama ginawa nila. Next step, iharap ang akusada sa competent judicial authority ng custodial state, Article 59.2. Ano yung katumbas nila doon? Dinala sa Villamor Air Base. Magkatulad? Hindi magkatulad. Hindi magkatulad. So, X na. So, X ka na sa step 2, malamang sa step 3 and 4, X ka na. Hindi ba? Kasi yung step 3 and 4 is actually flowing from step 2. And step 2 flows from step 1. Ganyan magbasa ng batas sa Attorney Renico. Hindi yung sumusugod-sugod ka, hindi mo alam pinag-uusapan. Alam mo ang tawag sa kalye sa'yo, ha? Ano ka, para kang miron. Bex, hindi mo alam pinag-uusapan, sisingit ka. Ano ka? Epal na miron. Nagmimiron-miron ka na nga lang, hindi mo pa alam yung pinag-uusapan. Ulitin natin, Attorney Renico, Kabataang Party List. Ano ang facts? Inaresto si Digong ni Torres. Inilagak sa Villamor Air Base. Isinakay sa eroplano, umalis ang eroplano ng Pilipinas sa puntang Netherlands. Surrender yon to the ICC. Ano ang arrest proceedings? Ito ang procedural justice. Okay? Arrest the accused, pagkatapos mong arestuhin, ihaharap mo yung akusado sa competent judicial authority ng custodial state. Ang custodial state ay yung bansang umaresto. Ano pinagsasabi mo kailangan pandalin sa custodial state? So sasabihin mo sa amin yung Netherlands ang custodial state, hindi nga pwedeng maging custodial state ang Netherlands. Ang Netherlands na ay second state. Ang first state ay yung arresting state. Sinong arresting state? Pilipinas. Sa Pilipinas ang custodial state. So, tumugma ba yung step 2 sa step 2 ng BBM administration? X. Dahil hindi na tumugma yung step 2, yung step 3 and 4 hindi na tumugma. So, saan lang kayo tumugma? Inaresto. Pagkatapos yung arestuhin, all the proceedings from there are incorrect. And any decent lawyers know what that means. Yun lamang po. Huwag kayong magpapabudol sa ginagawa kayong engot. Kailangan, yung gumagawa sa dapat yung tao, ilalatag muna yung batas. Ganyan sa law school, ilalatag mo muna yung batas. Ano ba yung arrest proceedings? Nasa Article 59 yan. Kaya hindi ako nagsasalita in the last kahapon. I'm calm. You don't let the enemy, you don't interrupt the enemy while they're committing a mistake. Ganun po yung friend. Ngayon, badagulan na tayo. Tapos na yung mistake. Tapos na yung mistake ninyo eh. Diba? So, yung mga lawyers dyan, pagmasdan yung mabuti ito. Tama, mali ang nangyari. Article, merong arrest proceedings. Pagmasdan yung mabuti, ito, ayan na, aalisin ko na ang nakakairitang mukha ko. Ayan. Kayong mga lawyers, mga law din. Yung nasa taas yung blue, ang facts ng nangyari kahapon. Yang pula, ang batas. Sino ang dapat nasunod? Yung batas, yung pula, or yung blue na boxes? Hindi ba? Pagmasdan yung mabuti, tingnan ninyo, magkatugma ba? Article 59 yan ng wrong statute, meron pong arrest proceedings. Okay, tingnan yung mabuti. Oh,
Magkatugma ba? Yung pulang boxes, yan ang step ng batas. Nakita nyo na. Sige nga, magkakatugma yung fact doon sa law? Magkatugma? Hindi ba? Hindi? So kung yung facts ay hindi sumang-ayon sa batas, anong mangyayari? Alam mo namang manaig kayo, Kabataang Party List. Hindi ba? Tama lang yung inaresto si Digong. Yun lang yung nag-check. Pero after that, wala na. Tama? O, kausapin ninyo yung mga lawyers na kakilala ninyo. Bisitahin nila yung Article 59 ng arrest proceedings ng ICC. Okay? Pasampal nyo to sa mga nagmamarunong na mga lodin, na mga kakampings. O, ano dyan ang sumang-ayon sa ICC, arrest proceedings? Yung una lang, arrest. After ng arrest, wala na. Nakita ng lahat ng mga Pilipino kung ano nangyari. Napanood nila yung live, nasundan nila step by step. Hindi ba? Ang tumama lang yung arrest. After ng arrest, hindi na tumama. So alam nyo na, ipakita nyo na yan lahat. Di ba? Sabi ni Auntie Claire, dun daw sa local court sa Netherlands, iaharap si PRRD. Loka niyan, iaharap ninyo si PRRD sa Netherlands. Ano ngayon jurisdiction ng Netherlands sa kanya? Matinding usapin yan. Kasi hindi ka nga po pwede, kasi illegal yung pagpapalipad sa'yo sa Netherlands. That's a violation of your, right? Did you read the ICC statute? All the rights of the accused will be respected all throughout the proceedings. Ano yung basis ninyo na ililipad ninyo si Digong from the Philippines to the Netherlands? Ano yung, kidnapping? Ngayon, kung sasabihin nyo, ang basis nyo, yung arrest warrant ng ICC, o di babalik tayo dito. Babalik tayo kung na-comply ninyo yung ICC proceedings. Dapat, hinarap nyo muna si Digong sa competent authority. Hindi ba? Bakla, una-una, tatanungin ka, kung sa local court ng Netherlands, kukontest ni Digong, bakit nyo ako dinala dito? Anong basis ng pagpapadala nyo sa akin sa Netherlands? Anong basis ng Netherlands para mag-request sila kay Digong? Ngayon, kung may request ang Netherlands, that's extradition. Ang extradition, pwede pa ito i-contest sa Supreme Court. Hindi ka po pwedeng basta kunin mo yung tao, ipupuslit mo, at itatapon mo sa ibang bansa. Look at Tevez. Diba si Tevez meron din red notice, may warrant of arrest. Nasaan siya ngayon? Nasa East Timor. Ang East Timor ba? Dahil lang sinabi ng Pilipinas, gusto namin si Tevez, isinurrender na kagad si Tevez. Hindi. Dahil extradition yun. Okay? Kailangan mo mag-apply pa sa court. At yung extradition na yan, pwede pa yung i-challenge ni Digong. So lahat ng ginawa ninyo, walang lusot. Oh, hindi ba? Oh, ano ngayon? Wala na nga. So, good luck sa inyo. Mindanao, you have all the right to be angry. The first president from Mindanao was treated like this by the people in Imperial Manila. Remember this.